Na nag-request, doon naman yung bibigay. Pag hindi mag-request, hindi na bibigay. Tapos, pag nawawala dito, hindi rin nabibigay sa inyo. Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay nga YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na down with evidence. Etong mga kabibig, I don't know kung how you interpret sa sinabi ni Lagdameo noong bumisita sila sa Mindanao kasama si Pangulong Bongbong Marcos. Ano kaya ang nararamdaman ng LGU government officials na kung saan sinabi ni Lagdameo pag hindi mag-request, hindi magbibigay? Sa panahon ng kalamidad, sa panahon ng baha, kailangan pa bang mag-request ang mga LGU? Ilang days ba ang paghihintay mag-request para makakuha sila ng ambon na donasyon galing sa gobyerno? Nako mga kabibig, nag-trending ang videong ito at meron silang naalala. Para yatang sinabi ito ni Mar Rojas noon. Dapat sana si Lagdameo ay natuto na sa sinabi ni Mar Rojas noon na you are a Romualdez, the president is an Aquino. At sana that time nag-reflect si Romualdez na kung saan kung may makakaupo muling Marcos sa gobyerno ay hindi niya gagawin ang ginawa ni Mar Rojas sa Leyte. Pero, para yatang nakalimot si Lagdameo, para yatang ang hirap lumunok ng kahihiyan or pride or ano ba. Parang ako'y naaawa sa mga LGU government officials ba na sinabi ni Lagdameo, pag hindi mag-request, hindi magbibigay. Nako mga kabibig, napanood nyo ba ang video? As in short video lang siya kung saan ramdam natin ba yung parang napahiya ang mga LGU officials. Si Pangulong Bongbong Marcos parang walang nagawa. Parang hinayaan lang niya si Lagdameo na magsalita ng ganun. At si VP Sara para ding nahiya sa ginawa ni Lagdameo. Ay, panoorin ninyo ang video at kayo na ang bahalang humusga. Kayo na ang bahalang mag-comment below. Atin lang ay puro kuro-kuro, opinion at ating sariling naramdaman sa issue na ito. Watch this video. But for the most part, it's really local government. Kasi sinasagot lang namin yung request ninyo. Yes po, Mr. President. Kasi during calamity, ang kumukuha ng data at ang gumagawa ng quick response is the munisipyo, the city, and the province. And also collecting data, kami ang lahat ng in charge, yung LGU at PLGU. But like what happened in Davao del Norte, minsan kasi may hindi po nakarating sa province, pero na-distribute, iba naman ang nag-distribute. And gusto po ako mag-thank you po kay Ma'am Inday Sara na quick response po, nagbigay kagad siya ng support doon sa Davao del Norte po. Thank you so much po, Ma'am. Lahat naman na nag-request, doon naman yung bibigay. Pag hindi mag-request, hindi na bibigay. Tapos, pag nawawala dito, hindi rin nabibigay sa inyo. Kung wala kayo, we have to go to the next who's there, di ba? So, yun yung mga nangyayari. Pero mostly, LGU talaga. LGU talaga ang inaasahan namin. We depend on the national government cannot do this by itself. As I said, we are we support you with cash transfer, with relief goods. But kayo ang magsasabi sa amin kung saan dadalhin, kung saan ang unahin sa inyo, hindi na nga pwedeng pumasok, etc. etc. That's why, makita naman ninyo, pagka maganda yung quick response ng ginawa ng LGU, kagaya ngayon, may magandang effect talaga. So, that's why we are trying to improve our forecasting, para makapag-warning kami na maaga sa inyo na makapaghanda kayo for whatever it is that is coming your way. Napanood yun na ang video mga kabibig. So ano ang yung reaction? Sabi ng iba, ano ba yan? Parang walang pakialam sa taga Mindanao, parang walang pusong tumulong. Kailangan ba talaga mag-request? Ilang days ba ang approval ng request na yan? Hihintayin natin na gutom na ang mga tao at mahirap bumangon. Sabi ng isang citizen, hindi kailangan namin yung mga politikong ganito
Buti may VP Sara kami dito na iniuna tumulong kaysa mag-party. Ito Sabi ng isang netizen, yang si Lagdameo, lack of initiative, no sense of urgency, not an ounce of compassion. Dapat sana naranasan na niya noong naging congressman siya sa Leyte, ay sana alam na niya kung ano ang gagawin. At sana may puso siyang tumulong. Totoo nga, Dugong Romualdez, iba ang galawan. Dugong dilawan. Ito pa Ito ang sinasabi. Good thing there was a quick response from Vice President Inday Sara Duterte. Oo. Kasi pag wala si Inday Sara Duterte doon, ano magagawa? Maghihintay tayo? Sino pa bang mag-isip na mag-request ng funds para sa kanilang lungsod? May makaisip pa ba dyan? Naku, nasaan ba ang pag-iisip-isip ni Romualdez? Sana initiative ba? Ito si Pangulong Bongbong Marcos, ang tagal mag-react, ang tagal gumalaw. Kabibig, gumalaw naman si Pangulong Bongbong Marcos. Oo, after niya nag-party, inuna pa niya ang party na binabaha ang mga taga Davao Region, pero ilang days pa siya pumunta doon at nag-area inspection pa. Diba? Ako, Pangulong Bongbong Marcos, enough na, sobra na. Ito pa, parang Marojas lang yang ang alam ng lahat ng nangyari kay Marojas after Yolanda. Sana tumahimik na lang itong si Lagdameo. Sana hinayaan na niya ang Pangulong mag-explain sa kung ano ang dapat gawin. Poverty 101 has to be experienced by all leaders to be. A leader who has immersed in poverty will not need to be asked, will not need to be told. Ask BBM what poverty is and he will probably ask it is better experience than fentanyl. Totoo. Itong mga politikong ito ba na may ginto sa kanilang mga bibig, may silver spoon sa kanilang mga bibig, natural hindi nila mararamdaman yung gutom, yung ginaw, yung wala ka ng feeling mo, wala ka ng pag-asa, ang tanging iniisip mo, sana ang gobyerno tutulong sa atin. Pero ito sila sabihin nila, pag walang request, hindi mapagbigyan. Grabe. Ito ang example ng tao na alta sa syudad, mata pobre. Abusado lang daw ang mga DDS kaya hindi mapagbigyan. Grabe Ito pa. Itong si Lagdameo or Mar version pala ang taong ito. Akala namin public servant ka, sir. Naranasan mo yan sa Leyte noong panahon ng Yolanda. Akala ko makarelate kayo sa taga Davao Region. Asa na yung nagmamagaling na ihiwalay daw ang Mindanao? Asa din pala sa national government? Of course! Nahiwalay na ba ang Mindanao? Mindset ba? Umita yung utak ang mga Duterte ang unang rumispende. Opo, mga Duterte. Ito false lack of communication in part of LGUs. It's a two-way street. Oo nga. Sino pang ito kasi ang isipin initiative na lang. Kasi ang ating Pangulo, siya ang pinuno. So natural, pag may kalamidad, anong gagawin niya? Let the LGU contact the President? Di sila na lang ang kusang kukontak sa kung ano ang pangangailangan. Alam naman natin na nasa on the ground yung mga taong nakaranas. Maghintay pa ang Pangulo. Maghintay pa ang Pangulo makaabot ng impormasyon na ganito ang kailangan ng Davao Region Pangulo. Ganun ba? Di siya na maggawa ng initiative. Ano ba? Nako. Nag-chopper ride to survey damage ko, no? Photo of showing the 30 million check. Tapos, pasarap na sa private villa ni SAP. Ito ba yung chika? Nako. Basta, ganun mga kabibig ang ating latest trending news. Ano ang iyong komento tungkol dito? Don't forget to like, subscribe, and share this video.